Diyos ko. Pray for Philippines. Hindi lang domestic ang news, naging global na, naging international na po. Siguro, itong panahon na to nakikisimpatya sa ating mga nararamdaman. Sa mga hindi mapagkatulog, sa mga umiiyak. Mahirap mawalang tatay, mawalan ng napaka mabuting tatay ng ating bansa. Kahit ako, nagdarasal din para sa pagkakaroon ng maayos na bansang Pilipinas. Kasi pangarap naman nito ng majority ng mga Filipinos. Kaya ang ating panalangin para sa ating Tatay Digong, I should call it Tatay D kasi somebody else, other people say Tatay Digong, Tatay Duterte, Tatay Diggs. So I better say Tatay D na lang. Tatay D stands for Digong, Duterte, Diggs. For me, it's all round into Tatay D. Diyos ko. Ayoko magpakita on live, kasi iyakin din po kasi tayo eh. I just pray for our Tatay Digong to be safe at his age of 80 years old. May sakit pa. Ang sa akin lang, sana yung mga natitira niyang buhay, naging maayos na lang sana para sa kanyang, old age, na ma-enjoy na lamang niya ang natitira niyang panahon sa kanyang edad na 80 anyos. Sa napaka mahabang panahon ng kanyang panunungkulan, he tried. For me, I felt, naramdaman ko yung napakagandang serbisyo niya sa Pilipinas. Napakahabang oras ang gugugulin kung ikukwento ko. Besides, it's already late at night. Pinakita ko lamang po ang panahon dito sa South Korea na sobrang lakas ng snow. Parang tayo naghihimutok, umiiyak ang ating damdamin, Parang ganun din ang panahon, nakikisimpatya siguro sa kasalukuyan nangyayari sa ating Pangulong Duterte. Tayong mga Pilipino, kilala tayong mapagmahal, matulungin. Kaya napakasakit makita sa mga, all round of social medias yung mga nangyari. It's live. It's a true to life story na hindi mo akalaing mangyayari sa isang matanda na 80 anyos, may sakit pa, na gaganunin. Presidente ng Pilipinas. Hindi lang presidente lahat ng kanyang mga nagawang magaganda. Imagine, he's the only president who had the courage to fight for drug war. For me, it's all for humanity. How can that be that crime? How can that be a crime for humanity? For us, what he did is for humanity itself. Ang dami niyang sinagip na buhay para hindi mabiktima. Ang dami niyang naging program para ang mga nalulong sa masamang bisyo ng droga is magsipagbago, magparehab. Lahat. For I know he did his very best. So I could say he had been an excellent president. The only president who showed courage to fight for a drug war. And for me, he did that to protect our humanity. So for me, he's the most loved president among all the presidents of the Philippines. So, tulad ng panahon na to, magdasal tayo para sa ating pinakamamahal na Pangulo,
Napakabuti, napaka-humble, napaka-selfless, all for the love of his country and fellow countrymen. Hindi na niya inisip ang sarili niya, ang pamilya niya, kasi he has so much love for all of us. Na sana yung mga tao na na-touch ng kanyang pamumuno, ng kanyang friendship, ng kanyang pagiging mabuting tao, magkaroon ng pagmumuni-muni. Nararapat ba ito sa isang matanda na ganunin na lang, may sakit pa, itapon sa ibang bansa, pahirapan? Parang pinatay nyo na rin yung matanda. Isipin mo lang, hindi mo kakayaning isipin na magagawa mo yon kung mabuti kang tao. How much more sa isang presidente na nagsilbi ng napakaganda sa kanyang mga kababayan. So all the love and prayers for our beloved President Rodrigo Roa Duterte. For me, he is our hero. He is forever be loved, and his legacy will always be known for the coming generations. The only president who fought so mightily for the love of his country and fellow countrymen. The only president who had the courage to fight for a drug war. That is his legacy, na hindi magigiba ng kahit sino. Hindi matutumbasan yung kanyang mga naging effort. Tulad nito, naghihimot ang kanyang damdamin, pero kahit na siya nahihirapan sa kaloob-looban niya, pinapakita niya malakas pa rin siya. Kasi ganun talaga siya, no? He's a warrior. Mapagbiro, but deep inside, malambot. Mukhang matapang, but deep inside, romantiko. Very loving. When you are in his presence, you will be, you will feel loved and secured, protected. So for me, this is a battle between good and evil.